verses 1 to 11. It's 5, verses 1 to 11. Church, hear the word of the Lord. But a man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, and with his wife's knowledge, he kept back for himself some of the proceeds, and brought only a part of it and laid at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard it. The young man rose and wrapped him up and carried him out and buried him. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, Tell me whether you sold the land for so much. And she said, Yes, for so much. But Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church, upon all who heard these things. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Sige po. I'm talking about naranasan, na experience. Naranasan nyo na po ba mismo kung gaano kabanal ang Diyos? Have you experienced how holy God is? Kasi marahil ang alam lang po natin ay yes, banal ang Diyos, pero yung maranasan nyo in actual, as in parang na-encounter nyo ang Diyos, na siya ay banal. Ako po, to confess how I experienced the holiness of God. Naalala ko po dati, nasabi ko po ito past few days kila Marcus tsaka kay Yuan, the seriousness of sin. Nung college, so kalimitan po, nasa library ako. Iba sa inyo, saan po ba kayo nagtumatambay? Sa library, kasi puro aral po talaga yung sa course po namin. May nakita po akong calculator. For engineering students, para po yung, kung may Bible ka, lagi kang may calculator. No, so, doon po sa parang, ito yung mga bookshelves, at parang may harang lang dyan, merong calculator. I'm tempted, kasi wala pong pumapansin. Kinuha ko po. After kunin, wala akong nakita nagre-react. Nung kinuha ko po yun, sa akin na yun. Kasi I thought walang nagmamay-ari, walang kumukuha. Probably I should be responsible enough to turn it over sa librarian, may nawawala pong calculator. Pero kinuha ko po. In my mind, sabi ko, 2 na calculator ko. Pero later on, sabi ko, ibibigay ko na lang ito kay Jonas. Sa kapatid ko po, na kasabay ko rin po nag-aaral din sa school na yun during that time. Nung balak ko nang ibigay yun sa kapatid ko, hinahanap ko yung
calculator ko talaga. Kasi meron po talaga akong calculator. Nung hinahanap ko doon po yung calculator, by the way, hindi po ito yung calculator na ginagamit ng mga nila Ate Edith. Scientific calculator po ito. So, hindi po siya ordinaryo. Nawala po yung calculator ko. Na hindi ko alam, na alam kong hindi naman dapat mawala, nawala yung calculator ko. Sa madaling salita, nagnakaw po ako. And in an instant, sabihin po natin, nawala yung calculator ko. And I realized, may mali akong ginawa. Another thing, ito po, no, lagi ko pong kino-confess ito din sa mga workers mostly na meron po akong weakness sa driving. Yung iba po siguro wala, ano? So, buti kayo wala. Pero anyway, nung ako'y nag-aaral sa seminary, driving din, going there, para po akong naging may pagkabatang isip na parang may some kind of nakasabay ako sa daan at parang gustong mauna. But at some point, hindi na siya maka-overtake kasi parang na-block po siya. Nag-react po ako on my own na, buti nga sa'yo, parang ganyan. All of a sudden, may nag-hit doon sa windshield ng sasakyan po namin. Ang lakas, maliit na bato, sabi ko, uy, ano yun, lakas nun ah. Nakita ko may dump truck sa harap po namin, medyo paakyat yung daan. Sabi ko, uy, hinahanap ko saan tumama. Nakita ko kung saan tumama, unti-unti nagkakakrak. At naalala ko po, in my Bible reading, or maybe in a podcast na binabasa ko, na pinakikinggan ko, I'm led to know again the holiness of God. Sabi ko, hindi basta tumama yung batong yun. Parang totoo ang Diyos ah. At least on my experience, alam ko po na meron pong gustong ayusin sa akin ng Diyos doon sa mga aksyon na ginawa ko. And I really experience in that sense, God is holy. And He is actively working in your life na pag may ikaw ay ginawa, He will really let you know how serious yung ginawa mo sa Kanya. And siya ay banal na hindi mo dapat gawin yung mga bagay na yun. Kahit po sa community of faith, sabihin po natin sa church, even here as a church, we should understand na ayaw ng Diyos na ang bawat isa at anumang ginagawa po natin dito ay mabahiran ng kasalanan. Every one of us is compelled by the Lord. Later, that's the message that we will really learn here as everywhere in the Bible, that we should be holy as He is holy. Kaya the idea is, if God is holy, we should treat His church holy as He is. Hindi na po tayo dapat masanay na merong simbahan na hindi na namumuhay sa kasalanan. Actually, malungkot po tayo roon. Namumuhay hindi sa kabanalan ng Diyos. Dito nga po, sa ating teksto, malinaw po itong ipinakita ng Diyos. But other than our text, every Sunday we are being ministered by the Lord's Supper. And we are also going through 1 Corinthians, at least in the way we are instructing the church sa pag-participate po ng Lord's Supper. Meron pong sinabi doon si Pablo in 1 Corinthians 11:27-32. Kasi po yung mga Corinthians, when they conduct the Lord's Supper, casual na lang po. At hindi na nila ma-determine kung yun ay Lord's Supper pa or ordinary meal. In that case, Paul gave a word na hindi ito basta-basta, this was instituted by Jesus Christ. You ought to proclaim the Lord's death until He comes. But whoever does this in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of Jesus Christ. And then hindi na po natin binabasa yung sunod na sinabi roon. That's why some of you
are getting sick. Sinabi po ni Pablo doon, kung babasahin nyo, kaya kayo nagkakasakit dahil hindi nyo ginagalang yung Lord's Supper. In other words, God is actively judging His people whenever they committed dishonorable acts in light of how holy God is. The Lord's Supper is not an ordinary part of worship. That's why meron pong ganong instruction. It means na dito po sa simbahan, nais ng Diyos na kung gaano siya kabanal, ganon din dapat natin tinatrato na banal ang kanyang iglesia. Ito po muli ang matututunan po natin dito lalo sa ating teksto. Mas matindi pa nga po. Hindi lang sila nagkasakit. Kaya base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na holiness in the church. Holiness in the church. Kailangan po nating tayo mapagtibay sa katotohanan na kailangan may kabanalan na napapanatili sa simbahan ng Diyos dahil siya ay banal. Ang pinakamensahe nito ay, among those who are part of God's holy community, the church, must treat it holy as God is. Among those who are part of God's holy community, must treat it holy as it is. If you're familiar with that verse, actually, sa Leviticus 10, kay Nadab ben Abihu, in-explain ng Diyos kung bakit niya kinitil yung buhay ng mga anak ni Aaron. By this you should know that those who will come near me should treat me holy as I am. Kaya in-improve ko po, at least coming from there, tulad po ng mga tao dito po sa ating teksto, hindi po nila sineryoso, hindi nila tinatong banal yung tawag ng Diyos sa community of faith. Sabi dito, you lied to the Holy Spirit. You're testing the Holy Spirit, not men. Yan po yung pinakamensahe natin sa tekstong ito. Para sa mga bata, ito yung isulat nyo, God's church is holy. God's church is holy. Tandaan nyo rin yan, ano? Tandaan nyo yan. Hindi lang tayo naglalaro dito. I mean, hindi lang tayo basta nagsasama-sama dito. Ito ay kawan ng Diyos, katawan ni Jesucristo, kumbaga, banal. We are separated from any other institution, let's say. Okay, pinapagtibay sa teksto ang dalawang hindi kaaya-ayang pagtrato sa Diyos. Okay, hindi kaaya-ayang pagtrato. So ganito po kung paano nila tinrato ang Diyos. No? Una, in verses 1 to 6, I called it deceiving God. Niloloko. Yes, sinabi po doon, you lied to the Holy Spirit. Kasi lumalabas po, hindi lang po nila along the way, dinesisyonan na hindi ibigay yung buong parte. Actually, may binabalak po talaga sila doon sa pagbenta ng kanilang lupa. Doon po sa teksto. So, they are deceiving God. At pangalawa, verses 7 to 11, I called it exploiting God. Exploiting God. Yung exploit na word, sabi po sa Oxford Dictionary, make full use or derive benefit from something. Or use something in an unfair or selfish way. You are exploiting something na ginagamit mo, for example, yung church, for your gain. You're using God even for you to benefit out from it. So, ibig sabihin, hindi mo talaga hindi mo nais bigyan ng kaluguran ng Diyos. Ginagamit mo ang Diyos
para sa iyong benepisyo. Nakakalungkot po ito, no? And we have to realize how serious ito pong mga ganitong action sa Diyos. Sa mga bata, positively, ito ang inyong tandaan. Be true. Dapat totoo kayo, lalong-lalo na sa inyong pagmamahal sa Diyos. O kaya pangalawa din, be fair. Huwag kayong mandaya, huwag kayong manlamang. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang inyong malayang tanggapin. Let's say, be fair. Sige po, magsimula po tayo sa una. First, deceiving God. Dito po sa atin pong parte ng salaysay, dito sa parte ng ating salaysay, natututunan po natin, especially last week, kung ano po yung larawan ng church na ninanais ng Diyos. So last week, natutunan po natin na ang church, at least sa mga nauna po sa atin, ipinamalas po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanila kung ano yung, kung gaano katotoo yung buhay ni Jesus sa bawat isa. In that case, they were able to have a serious care sa bawat isa. To the physical aspect, material aspect. May mga nangangailangan, what happened is they became one in spirit, one in mind, one in heart, joining together. Yun po yung sense ng koinonia, yung fellowship, being one na sinasabi. Na pag may nangangailangan, lahat magtutulungan para po doon. To the point na binebenta po nila yung kanilang lupa at yung benta na yon ay maibahagi sa mga nangangailangan. Actually, offering it to God, laying it to the apostles' feet under their authority, at yung apostles na yon ang itinalaga para po maibahagi po rin yun. Bukod po sa matutunan po natin kung ano yung disenyo ng Diyos, ang nais po ng Diyos ay matutunan din natin kung gaano kabanal ang church. Kung gaano kabanal kung paano dapat mamuhay ng banal ang mga kabahagi sa simbahan. Ito po yung pinapakita sa atin ngayon. Matapos ang pagkilala kay Barnabas, pansinin po natin, doon po sa previous verses, inintroduce po si Barnabas at siya po ang nagsilbing magandang ehemplo na talaga pong tapat na ibinahagi ang kanyang parting yaman para po mapangkatulong doon. Matapos pong ipakilala si Barnabas, ipinakilala naman po yung opposite ni Barnabas. Sinundan ito ni Lucas ng salaysay na nagsisilbing hindi magandang ehemplo para sa komunidad ng mga mananampalataya. Gusto niyo bang maging example? Pero wag sana yung maging bad example kayo, ano? Apparently, they were named here. Sabi po ng ibang mga scholars, mukhang si Lucas, hindi siya familiar dito, pero yung community during that time are familiar in that story. Nung nalaman, it seems na nung si Lucas ay nakaalam sa storya na yun, gusto niyang i-include yung salaysay na yun. Kasi lumalabas po dito, nagkaroon po talaga ng takot yung mga tao out of this story. Lumalabas na nais ring bigyang babala ng Diyos ang kaseryosohan ng kanyang nais para sa kanyang kawan. Sunod na salaysay, basahin po natin verses 1 and 2. But, parang halos magkaduksong po talaga yung story na ito, but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property. And with his wife's knowledge, parehas po silang nagkaunawaan dito, he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. I hope you're following. Ayun po yung verses 1 and 2. Tinukoy ni Lucas ang mag-asawa na sino po yon, si Ananias at si Sapphira,
na tulad ni Barnabas, parehas pong itong mga katauhang ito, ay nagbenta po ng lupa at ibinahagi yung benta po nun para po sa mga nangangailangan. Ngunit sa pagkakataong ito pong si Ananias and Sapphira ay hindi po tapat na ibinigay ang kabuuang ipinagkaloob nilang halaga. Lumalabas po na they are compelled, yes, kasi binenta po nila, to participate in supporting the needs of others. Lumalabas po na before po nilang ibenta yon, meron na po silang ikinumit. And what happened is, nung nabenta na po iyon, nagkaroon sila ng desisyon na only part of it ang kanilang ibabahagi. Huwag po muna kayong mag-react. Baka iniisip nyo na yung mga offering nyo, ha? Huwag po muna. Ngunit, ayun po ang nangyari, ang tanong kung tutuusin, may mali ba sa kanilang ginawa? Nagbigay na nga sila Binenta na nga yung lupa may problema ba dun sa ginawa nila? Right? Hindi ba't nasa kanilang pasya kung ilan ang gusto nilang ibahagi? Dahil pagmamay-ari naman talaga nila ito. Tama ba yung sinabi ko? Pagmamay-ari nila ito. May magagawa ba ang sino man sa puso ng tao na tanging Diyos lang ang nakakakita? Hindi nyo naman nakikita yung puso ko para i-judge nyo ko na may mali sa pag-offer ko. Apparently, mabuti na lang walang mga apostles in our time. Because, like Peter can discern. Alam niya na may kakayanan si Pedro dito sa teksto na mabasa yung laman ng puso ng tao. He is able to tell someone, Lloyd, may ginawa ka. At alam niya na yung eksaktong ginawa. Ang katotohanan ay walang makalalampas na kasalanan sa hukom ng Diyos. Huwag muna nating isipin si Pedro. Kung tayo po ay may ginawang mali, kahit walang nakakakita, ang Diyos alam po niya ang ginawa natin. At walang makalalampas sa ginawa nating kasalanan. I hope alam po natin yun. Hindi ko nakikita yun, pero ang Diyos nakikita kung ano ang laman ng puso mo ngayon. Sabi sa Proverbs 11:21, ito po yung kasiguraduhan, yung unang parte lang, be assured, an evil person will not go unpunished. Wala pong kasalanan at taong makasalanan na hindi maparurusahan. Thank God, because for those who repented of their sins, naparusahan pa rin yung kasalanan natin sa paanong paraan? Kay Jesucristo. May tumanggap lang ng kaparusahan natin. But for those who are not in Christ will really receive the judgment of the Lord, not directly or indirectly, or directly from God. After your life here on earth, mararanasan mo mismo sa Diyos yung wrath niya. Kung hindi man ito agarang mabibigyan ng parusa ng mga otoridad, for example, mga authorities. Kaya we are thankful sa sinet-up ng Diyos na institusyon ng mga police, for example, Supreme Court na God-ordained authorities na tinatawag. Kung hindi man sila yung gagawa nun, dadating ang panahon na mismong Diyos ang magsasagawa nito. Kung saan sabi sa Hebrews 10:31, ito po really, I don't want to exaggerate, but as we read this, sabi po dito, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ibig sabihin, kaya sabi dito ng Diyos din, sabi dito ng manunulat,
Do not repay. Vengeance is mine, says the Lord. And later on, it is a fearful thing na ang mag-judge sa isang tao ay ang Diyos mismo. Kung kaya mong parusahan yung taong yon, ipagpasa Diyos mo yon kasi mas malupit yung mararanasan niya. Ngayon, kung ikaw ang tatanggap nun, nakakatakot po yun kung ang Diyos mismo ang mag-execute ng judgment na yun. It is a fearful thing na tayo po ay tumanggap ng mismong hukom na galing sa Diyos. I want to actually find peace on that. Pagka may mga naranasan akong hindi ko gusto. Lord, kayo po ang bahala. Pero kung ikaw ay nasa panahon ng mga apostol, wala kang ligtas. Alam ni Peter kung ano yung nasa puso mo. Sa ads of verse 3 to 4, but Peter said, Ananias, directly, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, to keep back for yourself only part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain on your own? Hindi ba't parang ikaw ang may control pa doon? After it was sold, was it not at your disposal? Meron kang pribilehiyo na talagang gawin kung ano yung dapat gawin? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. Now, kung kayo po si Ananias, kung hindi totoo yung sinasabi ni Pedro, you will oppose Peter. Sino ka, Pedro? Paano mo nasabing yun yung laman ng puso ko? Wala tayong nakitang parte na nag-react si Ananias and even to say, forgive. I ask for forgiveness for the Lord. I will give everything now. Nang nakuha ko dito sa bentang to. Wala pong ganung nangyari. Kung ito ay ordinaryong, sana po ba ako? Sa pagkakataong ito, may kakayanang si Pedro na makita mismo ang nilalaman ng pusong mag-asawa na si Ananias at Sapphira. Tukoy ni Pedro na ang ginawa ni Ananias ay hindi basta kawalan ng katapatan, naging unfaithful, kundi sinabi mismo pagsisinungaling sa banal na spirito. Well, the Holy Spirit is not just an ordinary Godhead in His person, but He is God. In verse 4, you have lied to God, not to men. Kaya po, gusto ko rin bigyang emphasis, kaya tinawag na Holy Spirit. The person of the Trinity, the Holy Spirit. Kala po natin ganun lang, pero Diyos po ang ating binabangga. Siya ay para ring si Judas, tama po ba? Itong si Ananias, kasi sinabi din, may sinabi rin sa Luke 22, 3-6, that Satan has filled the heart of Judas. At parehas din na nag-fall sa temptation ng money. Ngunit ang kanilang ginawa ay panloloko sa Diyos dahil lumalabas na pinlano nilang hindi talaga magbahagi o tumulong sa mga nangangailangan, kundi makalikom ng husto. In verse 8, sinabi po doon, hindi ba't ibinenta mo ng higit-higit ang iyong lupa? For much? And Sapphira said, yes, for much. Lumalabas po, ibinenta ng mag-asawang ito ang kanilang ari-arian with the intention na mas kumita pa sila. At sinabi, that's why, if you will look doon sa particular na ginawa po nila, yung ibinahagi lang doon sa malaking benta, ay ang nakuha nila doon sa malaking benta na yun, maliit lang ibinahagi sa church. Kung papansinin po ninyo yun, wala ka talagang gustong ibigay sa church eh. I'm talking about these people, no?
Kasi intention po nila na mas kumita kaysa magbigay. Ginamit, later pa po yun, ginamit po nila yung kanilang ari-arian for their gain. Using God in a way. Kaya matapos nito, ang nangyari sa verses 5 to 6. Again, if this is an ordinary act or sin, bakit ganito ang nangyari? When Ananias, sabi po sa verse 5, when Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard it. The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him right then and there. Kinuha, kumbaga, binalot, kinuha, inilibing agad. Mamaya natin tignan kung ano yung saysay po nun. Pero ito po, kung ito ay ordinaryong bagay lamang, hindi dapat humantong ito sa kaparusahang kamatayan. Bakit ganun yung nangyari kung ordinaryo lang yung ginawa nila? Gaya ng mga nangyari sa iba, sa Old Testament, okay? Hindi po ito bago sa Biblia. Alam na po natin yung sa Leviticus, nag-offer ng strange fire, yung anak ni Aaron, Nadab and Abihu, na hindi pinescribe ng Diyos. Yung pag-alay ay banal sa Diyos. He wants a pure sacrifice. Lumalabas when they offered something, strange fire came out. The Lord was not pleased. He struck down Nadab and Abihu. Another thing in Joshua chapter 7, when they're conquering Canaan, in nung sila ay, may sinakop sila, and they're about to conquer another city, natalo po yung Israelites. At sinabi yung dahilan, actually may sinabi ang Diyos na one of you ay kinuha yung mga ari-arian doon sa syudad na yon at hindi, kumbaga plunder, at hindi sinamang sinuko, tinago, kumbaga, yung yaman. That was Achan. And when Achan was confronted, he admitted it right then and there. Siya po ay ginudge din ng Diyos. Hindi na po bago yung ganong klaseng pero kung nangyayari po yun sa Old Testament and even in the New Testament, ang banal na Diyos ay banal magpakailanman. Siya po ay banal. Great fear. Naintindihan po nila kung gaano kaseryoso ang ginawa ng dalawang ito. Ang Diyos ay banal para gawing pangkaraniwan lamang ang mga bagay na pinagpaging banal para sa Kanya. Ibig sabihin, even yung pag-alay para po sa mga nangangailangan was sanctified by the Lord. Alam niyo po yung sanctified, parang po yun parang sineparate mo yung bagay na yun para sa Diyos. At pag yun ay para sa Diyos, ginawang banal po yun ng Diyos. Hindi po nila tinratong banal ang Diyos in this case. Niloko nila Ananias at Sapphira ang Diyos, that was the lie, na banal na spirito na hindi tao. Nagsilbi itong babala sa buong kawan na nagdulot sa kanila ng matinding takot. Ang Diyos ay banal para siya at ang kanyang kawan ay tratuhin mo lamang na ordinaryong bagay. At samantalahin ang pagpapalang ipinagkatiwala lang sa iyo. That is why I'm emphasizing kanina, mali ba na sa kanila naman yung lupa Well, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. When God will take it, you have to give it back. And that is holy to the Lord. Ang Diyos ay banal para ikaw ay mamuhay ng tapat sa Kanya. At pati sa Kanyang kawan na tinubos ng dugo ni Jesus. We have to also treat the church not as ordinary na
na bagay din. Why? In Acts 20:28, ito po yung parang mahihiwalay na si Pablo sa Church of Ephesus to the point na hindi na makakabalik. Mukhang hindi na nila makikita si Pablo kasi mamamatay na po si Pablo pagdating sa Jerusalem. And this is what he said, "Pay careful attention to yourselves." Sino po yung kausap dito ni Pablo? Mga elders in different cities also. "Pay careful attention to you leaders and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood." To tell you honestly, hindi po simple lang yung responsibilidad na iniatas ng Diyos sa mga itinalaga para pangunahan ng iglesia. Church of God obtained with the blood of His Son, Jesus Christ. Hindi ikaw ang nagbuwis ng buhay para dyan sa mga taong yan. Ang Diyos. That is, kumbaga, that's my people, not yours even. Well, at least dito po sa Acts, akala natin ito lang yung mga tinalang mga nangyari sa Acts, pero serves as a warning for us even up to our time. Yan po yung una, deceiving God. Second part is exploiting God. Sa pagpapatuloy, sa verse 7, basahin po natin. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. Ang tanong po, ba't hindi niya alam? Kasi, for 3 hours, I don't know kung ganun katagal yung text. Wala namang text during that time, pero kung pupuntahan, kung nasan man si Sapphira, ba't hindi niya nalaman asawa niya yun? Right? At saka, ba't inilibing agad? Mayaman sila. Kumbaga, bibigyan ng parangal yung mga taong ito. Tayo nga, may burol po ba tawag doon? Basta yung parang wake, para 1 linggo muna bago siya tuluyang ilib. Bakit ito po, ganito ang nangyari? Matapos ang nangyari kay Ananias, ay dumating ang kanyang asawa na si Sapphira. Sa loob ng 3 oras na namatay si Ananias, ay walang impormasyong dumating kay Sapphira patungkol dito. Kung ang mag-asawang ito ay may kaya sa buhay para sila ay bigyang parangal, bakit tila si Ananias nang mamatay ay basta na lamang inilibing? Wala namang COVID during that time. Alam niyo po ba na parang kinikremate agad para hindi na mag-spread daw yung virus? Bakit inilibing agad? Gusto niyo po bang gawin sa inyo yun, let's say? Gaya ng nangyari kay Nadab ben Abihu. Nadab ben Abihu also, when judged by the Lord, hindi na po binigyan ng parangal. Sabi po ng isang scholar, si John Duncan Martin Deret, nagsulat po siya patungkol mismo kay Ananias and Sapphira. Sabi po niya rito, when a man had been struck down by the hand of heaven, his corpse must surely be consigned rapidly and silently to the grave. No one should mourn him. Do you see how serious? Hindi yung ginawa ng Diyos. Yung ginawa ng mga taong ito against a holy God. For them to be judged like this. Hindi na po kailangan silang bigyan ng parangal because they deserve the judgment of God like that. And do you think they do not deserve that? They deserve it.
We even deserve judgment from God. Kung hindi man ganun, grasya na lang yun ng Diyos. Lumalabas na sila ay hindi karapat-dapat parangalan dahil sa kanilang ginawa. Ang tanong nga po, gugustuhin mo bang mapabilang sa mga namatay na hindi karapat-dapat parangalan? Gusto niyo po ba na walang kikilala sa inyo after you die? Walang aalala sa iyo when you die. Because hindi naman kailangang alalahanin yan. Hindi naman kailangang bigyang importansya yan. Well, the Lord caused the death of these people to be like that. Walang nagawa ang yaman at estado ni Ananias sa kanyang kamatayan bilang parte ng hukom ng Diyos sa kanilang ginawa. Hindi pinalampas ni Pedro si Sapphira. Sa verses 8 to 11. And Peter said to her, "Tell me whether you sold the land for so much." And she said, "Yes, for so much." But Peter said to her, "How is it that you have agreed together now, hindi na po lie, to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, waiting for you there, and they will carry you out." Immediately, after saying that, she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead. They carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church and upon all who heard these things. By the way, hindi po mismo si Pedro ang may kapangyarihan para kumitil ng buhay. Hindi po ito masasabing parte ng mirakulo, wonders during those times, na ang mga apostol ay kayang magdulot ng kamatayan. Actually, pinoproklama po lang niya ang hukom ng Diyos sa dalawang ito. At hindi siya yung nagdulot ng kamatayan. Okay. Magandang paglilinaw po yun. O importanteng paglilinaw. Nakumpirma ng husto ni Pedro na naipagbili ang kanilang lupa sa mataas na halaga sa intensyong makalikom ng husto mula rito at maibahagi lamang ang ilan sa church. Nakumpirma po, tama po ba? Una si Ananias, then si Sapphira. Hindi lang pagsisinungaling sa banal na spirito ang ipiniratang ni Pedro kay Sapphira, kundi udyukan. Actually, to persuade the Holy Spirit sa kanilang intensyon na mas matindi sa pagsisinungaling. Sabi po ni James Dunn, mas matindi po iyong test the Spirit kaysa sa pagsisinungaling sa Spirit. You are assuming that everything that what you will do is just okay. You're testing the Spirit if He will really execute judgment on you. Ang nangyari rin kay Sapphira, ang nangyari kay Ananias, breathed her last, was carried, inilibing, magkasama na po sila. Hindi maikakaila na iisa ang dalawa sa kanilang layunin. They are one. Para parehas silang makatanggap ng ganong klaseng hatol sa Diyos. Kumbaga, hindi lang impluensya ni Ananias. Parehas po silang nagkaisa doon. Kung may nagsamantala sa Diyos sa simbahan para sa sarili nilang kapakanan, nangyayari na ito kahit noon pa. Kasi kung iisipin po natin ngayon, especially yung mga churches na mas kilala in US, marami pong karapat, masasabi po natin na pinagsasamantalahan ng Diyos. Can you imagine they will raise up a fund para lang magkaroon ng jet plane? Yung preacher, sasabihin niya, kasi kailangan ko yun for my ministry to go fast doon sa mga countries na pupuntahan ko.
At ang reason niya, ayaw niyang sumakay kahit sa business class. Gusto niya may sarili siyang plane. Nakakatawa, pero grabe po yung hukom na ng mga ministrong ito. Pinagsasamantalahan ang Diyos sa paggamit sa simbahan para sa sarili nilang kapakanan. Well, hindi rin nangyari na po yung hukom na naranasan din po sa panahon nila Ananias and Sapphira. Pero sila ay hinatulan ng Diyos noon para magsilbing babala hanggang sa hinaharap. Warning na po yung nangyari na yun para hindi na yun gawin ng simbahan ngayon. Huwag mong baliwalain ang pangyayaring ito na hindi ito kayang gawin ng Diyos sa ating kapanahunan. Hindi man humantong ang iba sa ganitong klaseng hatol, walang nakalalampas sa hatol ng Diyos kinalaunan na nakatanggap sa ibang kaparaanan, lalo't higit sa kabilang buhay. Hindi ka man i-judge ng Panginoon in a way like Ananias and Sapphira, but He will judge you in other form. I don't want to speak like Peter, but that is a terrifying reality if we will not repent. If we will continue in the abuse that we are doing, hurting the flock because of our sins, lalo tigit sa kabilang buhay. Alalahanin natin na pinagpaging banal ng Diyos ang kanyang kawan na hindi maihahalin tulad ito sa anumang institusyon dito sa lupa. This text is actually introduces us to how holy the church is for the Lord. Kung kaya mong lokohin ang tao, hindi mo kayang lokohin ang Diyos. Just like our memory verse in Proverbs 10:9, whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out. Kung sa tingin mo ay kaya mong itago ang iyong kasalanan sa Diyos, pati sa kanyang kawan o kaya sa church, balang araw ay maiintindihan mo kung gaano kabanal ang Diyos sa iyong pagharap sa Kanya. Hindi hahayaan ng Diyos na madungisan ang Kanyang kawan. Yung pagsabi ko pong yon, medyo light pa yung sinasabi ko. Ibig sabihin, ganun kaseryoso talaga ang Diyos. Hindi niya hayaang magpatuloy. Akala nung iba, hindi sila hinahatulan ng Diyos ngayon. Wait till they really encounter the Lord. Ang banal na espiritu na siyang gumagabay sa kawan ay banal at siyang magpapanatili sa kabanalan nito. We can see here how active the Holy Spirit preserving the holiness in the church. Kaya muli, ayon sa ating teksto, among those who are part of God's holy community must treat it holy as God is. Our central message na nagsasabi rin, God's church, right kids? God's church is what? God's church is holy. Pinagtibay ito sa teksto ng dalawang hindi kaaya-ayang pagtrato sa Diyos, deceiving God and exploiting God. O kaya be true and be fair. Now, I want to end up in 1 John 1, verses 5 to 10. This is John writing to the church to affirm their eternal life. At sabi po niya rito, this is the message we have heard from Him and proclaimed to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness,
We lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. That doesn't mean you are no longer, wala ka nang, sinless ka na when you walk in the light. But you are continually being cleansed. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But this is the promise: if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all, not only part of it, unrighteousness. All unrighteousness. If we say we have not sinned, we make God a liar, and His word is not in us. Ang mensahe ng ating teksto ay hindi lang basta nagbibigay babala para maunawaan natin ng husto na tratuhing banal ang Diyos pati ang kanyang kawan. This text also ay naghahatid sa atin ng pag-asa kay Jesus na mamuhay sa kanyang liwanag. I hope there's also a side here na parang hindi katulad nila Ananias na hindi nagrepent. But God wants you to repent in hearing this message. Kung hindi pa tayo humahantong sa hatol na yon, meron tayong pag-asa. Kung ikaw ay hindi namumuhay sa liwanag ni Jesus, hinihikayat ka mismo ni Jesus na aminin ang iyong mga kasalanan, ihingi ito ng kapatawaran sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa kasapatan ng dugo ni Jesus sa krus. Kung bubuksan mo ang iyong puso sa Diyos, pati sa mga taong dapat makaalam ng nilalaman nito, nang may sinserong pagsisisi at pagsunod sa Diyos, ang Diyos, ayon sa pangako niya rito, ay tapat para ikaw ay patawarin at patuloy niyang linisin. The analogy is, this is darkness and this is light. Huwag ka na magpatuloy sa kadiliman. Mamuhay ka kay Jesucristo, pero may expose yung kasalanan mo sa liwanag. But the promise is, He will continuously cleanse you from all your unrighteousness. But along the way, habang ikaw ay nililinis, huwag ka nang bumalik pa. Magpatuloy at mamuhay ka na roon. If you're doing that, while you know you still have sins na kailangan pang ayusin, you truly have fellowship. But if you're not willing to really walk in the light, you live in darkness and there's no real fellowship. You do not really practice the truth. And if you say you do not have a sin, you're not sinning, you make God a liar. Ikaw ay may buhay na pag-asa sa puntong ito ng iyong buhay kay Jesucristo. Walang imposible sa Diyos at kaya niyang ayusin ang imposible sa atin. Dahil siya ay Diyos. Huwag mong baliwalain ang kanyang kabanalan. Simula ngayon, mamuhay ka sa pag-asa ni Jesucristo at sa kanyang kabanalan. And church, here's my last word. As the Lord said in His word, in Leviticus 11:44, be holy, for I am holy. Let us pray.